Wow na wow, may ganito pala. Sabi nila, wala daw ginagawa ang Pangulo, pero nakakagulat kaibigan. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos at matagal na pala ito. Grabe, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito. At ito pala ang dahilan kung bakit hindi na tayo minamaliit ng USA, China at ng malalaking bansa sa buong mundo. Grabe ka PBBM, saludo ako sa iyo. Akala natin wala, pero ito ang ginawa ni Marcos na hindi magagawa ng iba. Inaasahang magkakaroon na ng sapat na defense assets at hardware ang Pilipinas sa pamamagitan ng domestic production at manufacturing. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na isa sa priority bills ng administrasyon. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Isinagawa ito sa isang seremonya sa Malacanang na dinaluhan ng mga mababatas, miyembro ng gabinete, opisyal ng militar at kapulisan. Ang SRDT Revitalization Act ay isang priority bills ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Layunin nito na matiyak na may sapat na defense assets at hardware ang bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng domestic production at manufacturing. We lay today the foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Magbibigay din ng nasabing batas ng Comprehensive Incentive Scheme para sa mga mamumuhunan sa defense technology at production. Inaasahan na sa tulong ng nasabing batas ay patuloy na matitiyak ang seguridad at pagprotekta sa soberanya ng bansa sa gitna ng iba't ibang hamon. Sa matagal na panahon sa ibang bansa, madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng pagawaan dito sa Pilipinas. Pinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang militar lang kasi ang gamit nito. Guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin yun, bongbong rocket. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Marami ang nagsasabi, wala daw ginagawa. Yan ang bukang bibig ng marami. Palaging may reklamo, laging may puna. Pero paano kung sabihin kong may isang batas na tahimik na pinirmahan, hindi minandera, pero binago ang buong laro sa seguridad ng Pilipinas? Akala mo simpleng balita lang, pero teka, huwag kang bibitaw dahil sa dulo ng artikulong ito, baka ikaw mismo ang mapatayo't mapalakpak. Pilipinas, may ganito pala. Self-Reliant Defense Posture Law, pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka lang, ano nga ba ito? At bakit ngayon lang natin ito nalaman? Sabi nila, palaging umaasa ang Pilipinas sa dayuhang tulong mula sa armas, teknolohiya hanggang sa depensa, lahat imported. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Sa ilalim ng bagong batas na ito, iniutos na dapat Filipino-made ang ating armas. Ang pondo dito rin gagamitin, hindi nalalabas ng bansa. Teknolohiya, pinapaunlad, hindi lang pangdigma kundi pati cybersecurity, AI, robotics at intelligence systems. Bakit ngayon lang? Sabi nila, ang Pangulo ay wala raw ginagawa. Pero kung babalikan natin ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos ng RA number 12024, doon natin marirealize matagal na pala siyang nag-iipon ng alas. Tahimik pero matindi. Habang abala ang ilan sa issue na kung sino ang trending sa social media, ang ating Pangulo ay tahimik na pinapatibay ang pundasyon ng isang makabagong sandatahang lakas. Hindi na lang baril at bala. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang ito tungkol sa tangke
o rifle, kundi sa pagresponde sa mga banta na hindi nakikita, cyber attacks, chemical threats, at radiation risks. Therefore, hindi lang pangdigma, ito ay para sa seguridad ng bawat pamilya, sa bahay, sa paaralan, at kahit online. Bakit big deal ito? Alam mo ba na dahil dito, hindi na tayo simpleng tumatanggap na lang ng tulong militar mula sa United States o ibang bansa. Ngayon, sila ang nakatingin sa atin. At dahil meron na tayong sariling plano, sariling teknolohiya at sariling direksyon, hindi na tayo pwedeng baliwalain. Pero paano tayo makikinabang? Una, trabaho para sa Pilipino, sa mga pabrika ng armas, tech innovation hubs at research centers. Pangalawa, kaunlaran sa ekonomiya, hindi lang military, kundi magiging tech hub ang Pilipinas. Pangatlo, kalayaan sa seguridad, hindi na lang tayo umaasa, tayo na ang gumagawa. Kaya pala tahimik ang Malacanang, habang ang karamihan ay abala sa mga press release at press con patungkol sa impeachment at marami pang mga issue sa ating bansa. Ang ating Pangulo sa ilalim ng radar pinanday ang isang batas na babago sa posisyon ng Pilipinas sa mata ng mundo. Pero hindi ito showbiz, hindi ito papogi, ito ay isang estratehiya, silent but strong. Ngayon, alam mo na. Ang tanong ngayon, kung wala daw ginagawa ang ating Pangulo, bakit may batas na ganito kalalim, kagaral at kabigat ng epekto? Baka hindi lang tayo tumitingin sa tamang direksyon. Tandaan mo ang batas na ito, RA 12024, hindi ito headline. Pero ito ang dahilan kaya unti-unting nagbabago ang respeto ng ibang bansa sa Pilipinas. Hindi na tayo ang bansang palaging nasa huli. Tayo na ngayon ang gumagawa ng sarili nating sandata. Kaya sa susunod na marinig mo, wala daw ginagawa, sabihin mo lang, may ganito pala eh, hindi mo lang alam. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga awit 33, verse 12a. Mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Hindi sapat ang malakas na sandata, kaibigan. Hindi rin sapat ang teknolohiya o batas na magpapatatag sa depensa ng bansa. Kung ang ating Panginoon Jesus ay wala sa sentro ng ating seguridad, ang lahat ay mawawala ng saysay. Sa bagong batas na naglalayong palakasin ang sariling depensa ng Pilipinas, makikita natin ang kagustuhang tumayo sa sariling paa. Pero tunay na tagumpay at kaligtasan ay hindi lamang mula sa sariling lakas, kundi mula sa ating Panginoon Jesus na siyang tunay na tagapagligtas. Therefore, habang pinapalakas natin ang ating bansa, huwag nating kalimutan na ang ating Panginoon Kristo ang ating tunay na tanggulan. Ang pinakamakapangyarihang armas ay pananampalataya. Ang pinakamabisang proteksyon ay ang buhay na may takot sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng banta, giyera at mga panganib, kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang ating kapayapaan. Siya ang ating pag-asa at siya ang ating tagapagtanggol. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming sandigan. Salamat sa mga lider na ginagamit mo upang itaguyod ang kapayapaan at kalayaan ng aming bayan. Ngunit higit sa lahat, O aming Panginoon Diyos, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyo bilang tunay naming tagapagtanggol. Naway manatili kang sentro ng aming bayan at ng aming mga puso. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, hindi sapat na may batas tayong magtatanggol sa bayan. Kailangan nating si Jesus ang maging Panginoon ng ating bansa, dahil kung siya ang nasusunod, tiyak na may tagumpay. Purihin ang ating Panginoon Diyos, kaibigan. At salamat sa panonood. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos
ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.